Ayan, ititrim ko to para magka-shape. Para maganda tignan, para malinis tignan. Malat kasi eh. Madumi kasi tignan. Pag naman tinarim yan, magbo-bloom siya. Mas ano siyang mag-bloom. Mas maganda ang bloom niya kasi dikit-dikit pag tinarim. Ito, putulin natin. Diba, hindi na masyadong maano. Nabawasan ng konti. Ito, tanggalin na natin to. Simple trim lang pero makakalinis tignan. Diba? Mas maganda siya tignan kaysa magulo kanina, diba? Masukal tignan. Trim lang po ng trim pagka gusto nyo maganda tignan para di makalat, di makama. Ayan, diba? Cute na? Diba? Ito parang gusto kong simple ito. Diba? Simple lang yung nababawas pero ang ganda-ganda tingnan. Diba? Ito pa isa. Ititrip. Mabawasan ko lang pong konti kasi konti lang naman ang bawasin dito. Ayan yung mga ano na to. Mga nakaangat. Diba po sa tao, pag bagong kupit kumaganda or pumupogi, ganun din po sa mga bougainvillea. Pag bagong trim, kumaganda rin po sila. Depende rin po, case by case, kung paano mo sila ititrim. Okay. Kasi nakaangat to. Pangit tingnan. Magkano naman yan? Magbubloom naman ng panibago. Oh, diba? Ito para mag-bloom siya. Tingnan natin dito. Ito yellow, oh. Yellow at purple. Ito pala. Tapos po, pagka may ganyan, oh, may mga, yung ano niya, original niya na ano, na sanga, pag may musbong po, tatanggalin po natin para malinis. Tsaka para mapunta lang dun sa mga grafted, yung ano, yung mga ginarap natin, yung lilinisin po natin yan. Para mapunta lang dun sa original, sa mga ginarap yung nutrients, hindi niya na maaagaw. At malinis din po tignan. Diba po yan? Kailangan tatanggalin po yan. Mas maganda po tignan po tinatanggal yan. Ito ano na, pangit, putulin na po natin to. Nakakalibang naman po, napakasarap naman po mag-trim-trim ng ganito kasi nakakalibang sila. Ito hindi na po mabubuhay ito pero kailangan bago para pag dinala po dun sa customer maganda tignan. Para mag-bloom din panibago. Hindi masukal pagdating sa kanila. O diba ang haba nito, puputulin na po ito. Ito, shape lang natin. Para shape. O diba? Mas maganda pag naka-shape. Shape din natin to. Kung natatanaw nyo, parang nagugupit kayo ng tao. Makikita nyo yung mga pangit sa paningin. Ito, diba? Mga usli-usli. Tanggalin nyo lang po. Ito, dahil lapse na po yung flower na to, tatanggalin ko na po. Para mag-bloom na siya ng panibago pagdating sa customer. Nagpaalam naman po ako bago ko po to i-trim. Kasi kailangan magpaalam kasi may-ari na nito. Gusto ko lang mapaganda yung halaman niya para maganda po pagdating sa kanila. Diba po? Tulad na to, lapse na po ito. Tatanggalin na lang din, wala na pong pakinabang to Pag lapse na ang flower, wala na yung pakinabang, pangit na lang tingnan. Tanggalin po natin agad para mabilis po mag-bloom. Para mabilis mapalitan ng panibago. Yun lang po ang pag-aalaga ng bougainvillea. Nakakalibang. Nakakalibang, diba? Pag wala ka pong alaga. Pero sa akin nalilibang din po ako. Pero, lagi ako nagmamadali. Kasi ang aking mga bebe malalambing. Ayaw na magpababa ng aking bebe. Si Aza, malambing din po yan. Pinutol ko na din po ito. Diba? Para hindi masala umuot tignan. Lang kung matutunan nyo kung paano pag-aalaga para mapamaganda palagi ang halaman nyo. Ayan, diba? Nagpaalam po ako sa aking customer. Diba?
Di ba? Anong pakaganda ni Milo Batik? Ito si purple na variegated. Si Lux Bar siguro to. Si Lux Bar. Napakaganda. Ito, napakaganda din. Oh. Diba? Mas gumaganda sila pagka natitrim. Yan, magkakaroon ng shape. O, diba? May shape na. Ito. Pag tumubo po yun, mas maganda. Mas maganda po yan pagka nag-bloom na uli. Diba? Mas naka-shape na siya. Ganyan lang po. Hindi makita mabuti. Nagtanggal. Picturean ko na. Kasi hindi ako maka-atras kasi nagganon ko ng box. Alam po kasi mag-isa. Ang hirap. Ayan, oh. Diba? Mas maganda ng tignan. Ito hindi ko pa mabawasan. Kasi mga buds naman to. Ito, hantayin ko muna. Ito naman kasi hindi ko mabawasan kahit ganyan. Kasi puro buds po yan. Pag bumuka po yung mga ano niya napakaganda. Puro yellow po yan, oh. Yung sa gawin dito yellow, dito sa pink. Dito po pink, dito red. Dito kundi white purple. Ayun, white po yun, oh. Ito, Milo Batik din po ito. Napakagandang variety po nito si Milo Batik. Yan. Tingnan. Po kayo matakot mag-trim. Para naman po yun sa ikaganda. Wag po kayo manghinayang din dun sa bulaklak kasi balalabasan po yan ng panibago. At mas maganda kasi bagong bulaklak na po. Yan. Diba? Ang ganda na niya tingnan nung na-trim. Ganyan lang po ang pag-aalaga ng bougainvillea. Para gusto niyo nung maganda sa tingnan, trim-trim lang po. RS po nito, tingnan nyo naman ang RS niya, oh. Napakaganda. Pag pumalago masyado, di ba po, hindi nyo na makita yung RS. Maganda din po nakikita yung RS niya. Para nakikita yung shape ng halaman. Tingnan nyo naman ang RS na to, oh. RS pa lang. Naku, ang mamahal po ng mga gantong mga RS magaganda. Binibili din po kasi yung mga ganyan. Ito, ititrim ko na po ito kasi ano na, laps na yung flower niya. Tutubo po uli yan. Mabilis po humaba yung sanga na yan, kaya okay lang po yan na i-trim. Maano po yan pero tutubo po yan uli. Pero maganda po tignan. Makakalbo pero pag tubo, mas maganda. Ganun po siya. Pero pagdating sa inyo maganda. Lit na siya. Mas ano yan. Pag tubo niyan mas maganda. Tatanggalin ko na yung mga flowers kasi laps na. Mas mabilis po kasing tubuan ng flowers para doon pagdating sa inyo, mag-bloom na siya. Panibago, mabilis po itong mag-bloom. Ilalagyan ko na rin po ito ng fertilizer. Patuyin ko muna yung ano niya, yung soil niya bago ko lagyan ng fertilizer para mag-bloom po uli. Binili ko po kasi ito, dinili ko siya kagabi, kaya hindi ko muna lalagyan ngayon. Saka umaga din po, hapon po dapat maglalagay ng fertilizer. So, fertilizer ko po ito. Yung iba po hindi ko matanggal, hawak ko kasi yung camera. Mamaya ko po tatanggalin pag hindi ko nahawak yung camera. Diba? Tingnan nyo naman kahit wala po siyang bulaklak, maganda pa rin kasi yung dahon po na to, maganda na po, variegated po siya. Yun ang kayo naman pag variegated. Kahit walang bulaklak, maganda. Diba? Ito hindi ko muna tatanggalin bago pa lang po yung bulaklak na. Hindi pa siya laps. Para may makita naman yung bulaklak si client ba pagdating sa kanya halaman. Ito kailangan kasi pag dumating sa kanya na at laps na, mas pangit po tingnan. Pangit tingnan pagkadating tapos pangit na yung flower, hindi na bago. Diba? Ang ganda pa rin yan. Kahit ganyan na trim na. Ayan. Mas malinis sila tingnan. Ito, tingnan natin kung may matitrim dito. Ito po. Tanggalin natin to. Ayan. Ito. Itong gilid. Tsaka yun. Ayan. Mas mani tingnan. Yun lang naman po dyan. Kasi itong ano na to, maganda na to eh. Naka-shape na to eh. Kunti lang tinanggal ko dito. Diba? Ganda. Mas maganda tingnan pag yung natitrim.
ito, yan muna natin ito. So, pinupuno siya ng bulaklak. Yung naglalaps na po ito. Pero sayang, mabilis naman ito magpalit. Tingnan ko po muna. Pag ano, tatanggalin ko na. Pero ang ganda pa po siya eh. Hindi ko muna siya tatanggalin. Nabawasan natin dito konti. Yan. Konti na ito. Diba? Para bilog siya. Para bilog. Mas maganda po kasi pabilog. Korte. Bumilog na po siya. Diba? Ganyan lang. Bawas lang ng konti pero para bumilog. Okay. Ito na lang natin ilagay. Oh. Diba? Maganda tingnan. Okay po. Yan po muna for today's video. Thank you po. Ayan, ito ititrim ko din po kasi yan, medyo masukal sa tingnan. Ito, bawasan natin dito. Pag nagpuputol po kayo, kung magtitrim po kayo, pantay-pantay po yung sanga. Para sa shape siya, magkakaroon siya ng shape. Para mabilog po. Para maganda po yung halaman nyo, kailangan sanay po kayong mag-ayos. Ayan, ito po. Pabilog natin din to. Ito din. Para hindi masukal po, tingnan yung halaman nyo ganyan, titrim nyo po ng ganyan. O, diba po? Ito, dito natin bawasan. Mag-bloom po yan uli. Mas gusto po ng bougainvillea yung tinitrim, mas mabilis sila mag-bloom pagka tinitrim po sila. Pero dito po sa mga alaga ko, yung mga sarili kong bougainvillea, pinapagulang ko po muna yung sanga nila para pwede kong i-propagate. Pag po kasi nagtatanim ako ng murang sanga, hindi po nabubuhay sa akin. Hindi ko po alam sa iba kung nabubuhay po sa kanila yung mga murang sanga. Pero sa akin po hindi. Ayan. Tignan nyo naman. Ang gumanda na siya. O, diba? Konting trim lang po pero laki nang ginaganda nila. Ayan yung sa likod, tanggalin din natin para bumilog po. Ayan, para magkakorte. Ayan, ang cute na. Kailangan po kasi tanggalin din po para makita din po yung RS. Ayan, tingnan nyo naman po yung RS na to, napakaganda. Mahal po yung ganyang RS. RS pa lang po niyan, mahal na. Kaya yan, ang cute-cute nung makita yung RS. Ayan yung mga nalaglag nga po pala. Ito yung mga na-trim. Mura pa po ito. Hindi na to po pwede. Hindi siya mabubuhay. Hindi siya mabubuhay kung itatanim nyo po siya. Ayan. Pero wag po kayong manghinayang dyan kasi mapapalitan naman po yan ng bago. Mas gaganda naman po yung halaman nyo after nyo i-trim. Kung hindi lang din naman kayo magpo-propagate, i-trim nyo na lang po para mas gumanda po yung shape ng halaman nyo. Ayan, ayan, diba? Ang ganda na po.